Amid all the calamities hitting the Philippines, the question is, where is the proper disaster response? At bakit mukhang laging reactive na lang tayo palagi imbis na proactive or pre-active pa nga pagdating sa paghahanda? Let's hear some insights now from our guest this afternoon. Siya po si Nina Espinola, abogado, ang lead po ng anticipatory action ng Oxfam Pilipinas. Magandang hapon po. Ma'am Nina, ako po si Lord at si Denise. Magandang hapon po. Magandang hapon, Lord and Denise, to everyone, especially to your supporters and viewers. Thank you, Ma'am Nina. Ito po, yung Oxfam Pilipinas, meron po kayong very progressive and very sensible approach to disaster response, and that is action before a disaster even strikes, no? Can you walk us through? Meron daw kayong 4 na stages. Ayan, Lord. So, ang Oxfam simula noong 2017-2019, natuto siya dun sa experience nating lahat sa Super Typhoon Yolanda Haiyan. So, ang Oxfam meron siyang na tinatawag na anticipatory action. Ang ibig sabihin lang nito ay yung paghahanda at saka pagkilos bago pa man dumating ang isang kalamidad. Yan man ay bagyo, yan man ay baha o tagtuyot, no? Tayo ay gumagawa na ng mga hakbang kung saan ang layunin natin, mapababa natin yung epekto, no, ng isang potential na panganib o hazard doon sa mga apektadong komunidad. Sa paghahanda na to, Lord sa Denise, importante yung isang aspeto na gumagamit tayo ng scientific forecast at saka risk data. Kasi yan, yung tumutulong sa atin para maging informed and science-based yung decision. Dito sa paggamit ng mga pagtataya, no, scientific forecast data o risk data, tinutulungan niya yung lokal na pamahalaan na maintindihan niya ano yung ibig sabihin ng banta at yun yung gagamitin niya na batayan para gumawa siya ng mga ibang hakbang. So yan yung mga pamamaraan na ginagawa ng Oxfam para siguraduhin na yung ating mga potensyal na komunidad, no, mga nasa at risk, nasa vulnerable lugar, pwede silang maghanda, no? Yung mga ilang paghahanda na ginagawa niyan, example para maging konkreto ano yung anticipatory action. Pagka meron ng forecast katulad nito, no, may paparating na naman uli na malakas na bagyo, pag meron ng forecast, no, mag-uusap na ang lokal na pamahalaan, i-assess uli nila, no, kasama ang Oxfam sa mga partners, i-assess nila ano yung kondisyon, no, kapag tumama ang isang category 4 or 5 na typhoon sa isang mababang lugar, siguro nasa tabi siya ng dagat, madali siyang maapektuhan ng storm surge o yung mga bahay, mga materyales ay mga light materials lang, pwede siyang masira kapag sobrang lakas ng hangin, pwede nang gumawa ng mga pagkilos. Yung pagkilos, no, pwede silang ilikas na sa evacuation center o sa mga designated evacuation site. Pwede na rin magbigay ng assistance katulad ng mga cash or mga in-kind, no, bumili ng gamot, pagkain o palakasin yung mga bahay. So yan, component lahat yan, no, ng anticipatory action. Paggamit ng data, scientific data, pagbuo nito sa kanilang early warning system, paggawa ng mga anticipatory action measure at yung pag-implementa na. Ma'am Nina, nung September lang po kapipirma nitong Republic Act 12287, yung imminent disaster law ng Pilipinas po, no? Alam po natin na isang napakalaking panalo po para sa kasama po, isa po ang Oxfam sa mga tumutulak po nito, no? Pero yung implementation po nito ay ibang usapan po. Ano ba yung mga challenges sa pakikipag-usap po sa mga lokal na komunidad? Considering, sa lahat naman ng mga news reports sa mga social media, ay hindi naman nagkukulang yung pag-asa sa pag-warn sa atin. Halimbawa, at yung pagtanggap po na kailangan gawin ito kahit the sun is still shining, o hindi ba nila na-imagine na yung posibleng mangyari? Ganito, Lord and Denise, syempre, tama, na ang batas na ipasa recently. Pero alam naman natin sa proseso ng pag-iimplementa nito, bubuo muna nung implementing rules and regulation kung saan nga, ang Oxfam bilang bahagi siya nung National Technical Working Group at saka nung komite na pinamumunuan ng OCD, kasama kaming bumabalangkas niya kasama ng ibang CSO.
and humanitarian actors. Siyempre, sa pagbubuo nito at pag-operationalize nito, tinitingnan ito, sabi ng OCD, naku, 1 taon yata natin itong pagkapasa, no? Dapat by end of November, yan yung utos ng batas. Within 60 days, pagkapasa ng batas na ma-approve na yung implementing rules and regulation. So, syempre, may mga hakbang, no? Nakakailanganin. Maliban din sa pagbubuo ng IRR, pag nabuo yung mga operational details and guidelines. Kasi marami tayong tinitingnan dyan. Una, no, saan mo kukuhanin yung pondo para for anticipatory action. Na-set naman na yan sa IRR, no, sa local level, yung Local Disaster Risk Management Fund or LDRIM-F pa yung tawag. No? Di ba nahahati yan sa 30-70? Yung 30% Quick Response Fund, yung 70% preparedness. Ngayon, na may batas na, yung 10% no, i-allocate for anticipatory action, yung 60% for preparedness, 30 pa rin for quick response. So, kailangan maintindihan yan ng lokal na pamahalaan kung paano nila yan gagamitin. Pangalawa, no, isa kasi sa mga nakita natin, hindi lahat ng kapasidad ng local government, di ba, pantay-pantay. So, para maintindihan nila at magamit nila itong visa, no, with full confidence nitong RA 12287, kailangan natin sila uling tulungan at i-retrain. I-update ang mga risk map, magkaroon ng hazard assessment, at ipasok ito sa contingency plan. Tapos magkaroon ng mga simulation or drill. Kasunod niyan, syempre yung pag-unawa, paano ba gagamitin to? Kasi yung pinakamalaking takot nila dati, kaya hindi nila nagagamit yung 60%, 70% nung LDRIM-F Fund for Preparedness. Baka daw sila makowa. So ngayon, tutulungan natin ang local government. Paano nga ba ito ilagay sa budget? Paano mo ito gagastusin? Ano yung mga measures na gagawin mo? At yan, tinitingnan, no? Syempre, magsasanay tayo bilang isang bansa. Actually, ngayon, Dennis, sa Kalord, nandito ako sa isang conference na kung saan ang Asia Pacific, no, mga delegates, pinag-uusapan paano nga ba gagawin ang anticipatory action. At no, ang Pilipinas talagang tinitingnan nila yung hakbang. Kaya ito, maigi na pag na-set natin yung guidelines, susunod na hakbang, magturo, tulungan ng mga LGU, maintindihan to, i-update yung profile, hazard map nila, magkaroon ng hazard assessment, at magsanay gamitin yung bagong source ng fund for anticipatory action. Kailangan pa ba natin magkaroon ng isang departamento of disaster resilience sa tingin nyo, Ma'am Nina? Ngayon kasi ang tinitingnan dapat existing mechanism. Kasi itong pinamumunuan ng NDRIMC, meron naman nahahatian sa iba't ibang level from national to regional. Sa kada probinsya, meron rin Disaster Risk Management Council at the municipal barangay level established na yan. Dito sa mga komunidad kung saan ang Oxfam, no, unang tumulong saka nagsulong, yan na yung success story. Pag naiintindihan at na-integrate mo o overall sa risk disaster mitigation measure mo, ang anticipatory action, nandyan na ang mekanismo, nandyan na ang mga existing structure. Ang kailangan na lang natin, idagdag ito at sigurado na naka-institutionalize, no, sa kanilang struktura, alam kukuhanin ng pondo. So, no need. Ang tinutulak nga dyan ng Oxfam, we should not reinvent the wheel kasi magiging dagdag yan na kaguluhan at challenges sa pag-ooperate. Tingnan nyo naman itong taon na to, multiple cyclones, multiple earthquakes, multiple volcanic eruption, multiple floods. We don't need anything that would distract the local government, but we will support, no, we should support working with existing mechanism. Pero tulungan natin sila na ma-upgrade yung kaalaman, yung capacity using scientific methods. Ma'am, saan nga ang parte nga po ng bansa ulit yung may mga initiative po ng Oxfam with regard dun sa paghahanda ng sa kalamidad po? Well, unahin ko muna dito sa sa Pilipinas, Denise. So, sa Pilipinas, tumutulong ang Oxfam dyan sa norte at sa Luzon, no? Yung mga nasa Eastern Seaboard, yung palaging vulnerable na to typhoon, to floods, no? So, Cagayan, Catanduanes, nandyan din sa Visayas, sa Eastern Samar, tapos sa Mindanao, yung Cotabato, kasi palagi yan binabaha, no? Sa ibang bansa, no, ang Oxfam kumikilos sa iba't ibang mga bansa na ganun din, merong priority list according to vulnerability tsaka exposure to different types of hazard. So nandyan din ang Indonesia,
tawag nito, Indonesia, Bangladesh, no, Timor-Leste, no, sa ibang bahagi ng lugar meron rin sinusuportahan sa Africa, sa South America, at doon pa sa ibang mga bansa, no, na gustong matuto, no. So ang ginagawa nga ng Oxfam, pinapalawak yung kaalaman ng mga lokal na pamahalaan at iba-ibang stakeholders, no, kasama na yung academe, no, mga humanitarian actors, CSO, pati private sector, may papel sila dito kasi dapat stakeholder approach para matulungan natin yung mga komunidad na maging handa at ligtas sa mga sakuna. So, dapat nakakonsentrate yung effort natin. Siguraduhin ang mandatory agencies, katulad ng local government, handa siya at alam niya, no, yung mga kailangan niyang gawin to act before a disaster strikes. Alright. Marami pa sana tayong gustong itanong sa ating panauhin, pero on that note, nagpapasalamat na po kami sa inyo. Ma'am Nina Espinola, abogado ng Oxfam Pilipinas. Kayo ba'y pupunta sa COP30 sa Belém, sa Brazil? Ito, this month na yun, di ba? Iba po yung nandun. Ngayon po nasa Yogyakarta, Indonesia po ako para sa Asia-Pacific Dialogue kasama po ng pamahalaan kasi nagtuturo po tayo paano ginagawa ng Pilipinas na ma-integrate, no, ma-institutionalize yung anticipatory action sa ating sistema, sa batas at saka sa financing mechanism. Alright. Maraming salamat po, Ma'am Nina Espinola, Salamat abogado. po. Thank you, ma'am.